marami po yung magtatanong sa inyo kung magkano ba ang gasto. 30,000 ang standard finish po yun. So syempre bababa po yung hindi po siya budget gypsum board. Tapos yung ginamit ko na po kung palalagyan nila ng shower enclosure dito. Good morning. Ayan mga boss, finish project. Ayan, tapos na po ang proyekto natin dito sa Angat, Bulacan. Pupunta po tayo ngayon doon, pull out ng mga gamit, and then turnover. Actually bago po umalis si na owner, nakita na po nila yon yung kalalabasan ng proyekto nila Ate Mary Grace at si Kuya Renato. Yung shoutout po. Bumalik na po sila ng Canada. So today siyempre wala nang tayong turnover na mangyayari. Nakita naman po nila yung nilabasan bago po sila umalis. So tara, biyahe tayo papuntang Angat, Bulacan. So napakain ko na rin yung mga manok tsaka yung mga alagang dito, mga alagang isda. May nakawala, ayun dalawang tandang, sama-sama po kasi yun doon. So yung mga tandang na to, may isang matandang manok doon na lalaki, hinahabol niya o sinasabong niya, kaya yung nagwawala, nakalabas sila doon sa may bubong. So kailangan talaga itong mga lalaki na to hindi pwedeng magsama-sama, nag-aaway o nagsasabong. Ayun, dalawa sila yan. Ayun sila. Mamaya siguro mamayang gabi huliin ko. Tapos kung kukulong ko na lang po silang separate, hindi pwedeng pagsamahin. Ang ganda na itong mga tinanim kong kulay yellow. Yan po. So let's go. Angat, Bulacan finish project. Ito yung aking kubo na ginawa para sa aking magulang. Diyan po sila natutulog. Nasa 16 feet po yan, simula dito hanggang dito. 8 feet, and then yung haba niya 14, 8 feet, and then 6 feet. So 8 by 14 or 14 by 8 feet. Nalo sa triple nung ginagawa po namin sa or hindi lang triple, siguro mga 4 na beses, dahil 2 kwarto noon maluluwang. Ito 8 by 8 lang po yung kwarto nito, 8 feet by 8 feet. Yan, amakan. Ayan, amakan po yung nakaklading na yan. Ganyan din po magiging itsura niya dun sa may cladding po yun ng amakan. So kasuhin ko na rin yung amakan. Order na rin ako ng gagamitin pang cladding doon, ready ko na rin. So let's go. Si Tamtam ang gagamitin ko at makakakarga tayo ng mga gamit doon. Ayan, nandito na po tayo sa sa Angat. Medyo masama po yung panahon, umuulan. Wrong timing itong pagtatapos po rito, umuulan, parang may bagyo. Nandito na po tayo. Ayan na mga boss, ang pagtatapos nitong proyekto po namin dito sa Angat, Bulacan.
Ayan siya, oh, ganda. Ang unang naging project po namin dito, nung time na nabili ni owner to, so kinontak tayo para bakuran. Ayan, ayun na po yung bakod. Yung gate niya sliding, tapos yung meron siyang canopy, and then meron siyang cladding na Paisen board tuloy. Hardy planks po yun, and then deco stone, tapos hardy planks yung kanyang pinka design ng kanyang gate. Ayan, yung mga sobrang materyales, so magagamit pa sa farm yan. Meron tayong pagagawa pa, iuwi natin. Pagkita na naman, matamad ka po. Limestone na nakarating lumaw. Kita mo ka lang ako kaya pagkaya ka. Sunod siya yung ilaw dito. Ayan na, ganda. Ito yung collection ni Ate Mary Grace ng mga bonggambilya. Yung akin ganito, yung sa bahay, pero mas malaki po dito. Mas malaki siya dyan. Project. Yan, ito pala yung huling ginawa dito mga boss. Tapos ayan, itong tiny house, steel frame po lahat to, and then yung cladding niya is Paisen board siya na tongue and groove, which is napaka pricey. Yung isang piraso po niyan is nasa 660, 20 cm by 3 meters lang po yung haba. So yung naging cladding namin sa exterior dito, medyo po yun, hindi po siya budget meal, pricey. Kaya itong tiny house na to, hindi po siya mura, or siya, nag-range siya sa parang medyo pricey siya. And tapos yung ceiling yan, PVC panel, and then yung cladding or yung cladding niya sa loob, yung pinaka wall niya is Paisen board, gypsum board. Tapos yung ginamit namin dyan, hindi po kami gumamit ng metal stud. Ang ginamit po namin pang drywall dyan is 2x3 na tubular, para mas matibay or matatag. Tapos yung kanyang pinaka suporta ng seg, C-channel bar na 2x6. Ganon din po dyan sa second floor, 2x6, kaya matatag po yan. And then nilagyan po namin ng tiles. Yan o, ganda. Tapos na. CR, yan po yung CR niya. Meron siyang cladding na fluted panel dito, and then ituan, vanity. Dalawa po yung ilaw, which is siya, individual yung switch. Kung gusto doon sa may shower area lang, so pwede. So nasa owner na po kung palalagyan nila ng shower enclosure dito. Hindi po kasama sa contract yung shower enclosure. Pwede rin tempered glass or aluminum frame. So si owner na mag-decide. Ito yung kanyang water closet, functional. And then vanity, functional na po yan. Yan, sara yata. Sarado siya yung baba. Cabinet. Tapos ito, ano po ito? Quartz. Maliit lang siya, hindi pwedeng malapad dahil po tatama yung pintuan. Kaya dapat pagka po naglagay kayo ganito, consider nyo rin yung pintuan. Kung lalapara po kasi ito is tatama siya. Dapat sakto lang dito. Nasa 40 cm po yan. Tapos humanap talaga ako ng ganitong makakitid lang pero mahaba. Ang ganda. 60 by 60. Yung tiles po rito. PVC panel seating. And then meron siyang face mirror. Wow! Ito yung kanyang panel board. Separate po yung panel board itong buong bahay na to. Dito.
tayo sa ibaba. Sa ibaba ang ano po nito is ano siya, para siyang entertainment area or family area o family room. Ayan, ito po yung mga gamit, bali kinobera muna ni owner para hindi po balik-kabukan. So pagbalik nila, doon na lang nila ayusin. So yun yung mga ano, mga ang tawag dito, mga sopa. Yan, nandiyan na po yan. Tapos aircon, okay, PVC panel ceiling, tiles. Yun. Malinis. Sliding door. Nasa 4 meters po yan. Yung opening yan, and then yung dalawang 1 meter fix. Tapos itong 2 meters full slide po yan. Nabubuksan todo. Todo siyang 2 meters na nabubuksan. Yun siya pa. Tapos dito, ayan, pinalagyan ng bubong ni owner. Papulagyan na dito, magiging dirty kitchen. Tapos papalagyan ng cover yan. Pwede rin po ano dyan, sliding na ano, window para hindi pumasok yung ulan. And then yung ano din, yung mga lamok, langaw. Pwede yung enclosure po yan. Siguro sa susunod. Stair nosing. PVC panel ay meron po siyang slats or ventilation. Ito yung tongue and groove. 20 cm yung lapad and then 3 meters yung haba. Yun po yung nagre-range sa price na 660 isang piraso. And then itong tiles na ginamit namin dito is a 30 by 60 Wilcon po nabili yung mga tiles na yan. Yan, nakadrop po siya. Nakadrop siya ng 1 inch dito sa bahay para pagka umulan hindi po papasok sa loob yung tubig. Drop siya. Ayan, dito naman tayo sa reverse screen. You know, ito yung kwarto. Soon magpapagawa pa raw ng cabinet dyan sa mga damit. Syempre kailangan meron din ano dyan, closet. And tapos itong cladding na to, ito po yung in-additional ni client. Itong polluted panel cladding. Ayan, gray ang napiling kulay ni client. Sila na po yung dito nag-request na lagyan ng cladding dyan na gray. Ano na po yan, additional. Ano siya, puti na. Ganda. Para siyang villa or yung nire-rent na Airbnb. Pwede. Ayan. Ganda. Tapos may swimming pool na maliit doon. Ayan, mga boss, for sure po marami po yung magtatanong sa inyo kung magkano ba ang gastos itong ganitong kalaki. Ang total square meter po nito is nasa 64 square meter. Kasama na po itong balcony dito sa taas, and then yung sa baba yung pinaka porch kasama CR, 64. And then itong pinaka kwarto tsaka yung family area nasa ano to, sa 40, 20 tsaka 20, 40. So ang standard finish po nag-range sa 25 to 30,000. Ang standard finish po yun. Ayan, ayan, ang ganda, oh. Malinis. So iyan lang natin, multiply na lang po natin sa 25,000 if ganito yung finish nya times 64. So ayan, nasa, kung masamahin po, alas sumabot po ng 1.6 M ang ganitong bahay. Conforme din po sa lugar yung presyo. Minsan kung
mababa yung presyo sa location. So syempre bababa po yung price niya. So for example, ito nag-range sa 20,000 per square meter. So i-multiply natin sa 64 per square. So halos umabot po ng 1,280,000 ang price po nito. Nagre-range sa 20,000 per square meter. So yun, umaraw. Kanina kala ko hindi titigil, so makakapagpalipad tayo ng drone. Paliparin natin ng drone para makita natin yung aerial video. So ayan, uwi na po kami. Halos 3 buwan ito mong project na to. 3 months na eh. Pati yung bakod. Tara. Ganda oh. So ayan na, nandito na po tayo. Nandito na po tayo sa bahay. Pahinga muna. Medyo sumama po yung aking pakiramdam kanina. Bigla akong inatake ng ubo. Dahil nabasa ako kanina sa ulan. Parang para tayong tatarangkasuhin. Umuwi na rin po yung mga tropa. Medyo na rin, hapon na. You know. Ito po yung sitwasyon dito sa bahay pagka ganitong oras na. Tahimik. Ayan, sarap ng hangin. You know. Mukhang uulan na naman. Madilim. So yan, kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat po.